So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende po yan sa time zone ng ating lugar at saang sulok man tayo ng ating mundo. Sana'y sa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan nating OFW at mga kababayan natin na nandito sa Pilipinas, mapagpalang araw sa ating lahat. Okay, so kumusta ang lahat mga kababayan? How are you today? Well, I am hoping na sana magandang ating gising ngayong umaga at meron tayong very energetic na aura. At sana rin po mga kababayan na hindi nyo nakalimutan ang mag-pray ngayong araw. Very important yan, kahit mga 1 minute pa lang po, magpasalamat tayo sa ating Panginoon na ngayong araw ay gumising pa tayo at magpasalamat din po tayo sa mga blessings nating na-receive araw-araw at mga blessings na hindi natin nakikita. Okay? So please, don't forget to pray always, every day. At before na mag-start po ng ating balitaan ngayong araw, please allow me to acknowledge some of our viewers dito sa ating channel. Unahin natin mga kababayan, i-shout out ang ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. Nandito po sa listahan si Ma'am Iyeng Gimentiza, Amy Joaquin, Tam Wu, Jelen Quezon, and Ma'am Lori Mamawag. Also, pasalamatan din po natin ang nagbigay sa atin ng super thanks na si Ma'am Johnny Armas, nabigay sa atin ng $5 Australian. Thank you so much. And also, pasalamatan rin po natin, nagbigay sa atin ng super thanks si Ma'am Gemaline Davis, nabigay ng £5. Thank you so much. At i-shoutout rin po natin ang ating elder birds doon sa ating last vlog, si Ma'am Elizabeth Habihan, Rosa Gonzaga, Romana Manuel, Gemma, Army Lagaso, na nandyan sa Sacramento, at saka sa kanyang husband na si Nem Ligaso. Ay siya nga pala, gusto po magpa-shoutout si Sir Nem Lagaso. Meron siyang channel mga kababayan. Si Sir Nem Lagaso, ang husband po ni Ma'am Army Lagaso, isa rin pong vlogger. Siya po yung owner ng Tagalog Nak TV mga kababayan. So kung gusto niyo po na bisitahin si Sir Nem Lagaso, maganda ang kanyang content. So nakita ko nga sa kanyang content mga kababayan is about sa lifestyle. And I think may plano rin po si Sir Nem Lagaso na mag-vlog siya tungkol sa gobyerno natin kay PBBM. Okay? So shout out po natin si Mama Iti Baisa and Sir Eduardo Cartera. Mga kababayan, pasensyahan niyo po si Sir Ivan kasi nga until today, meron pa rin pong sipon at saka obo si Sir Ivan. Kung napapansin niyo po, iba ating boses. Dagdagan pa natin, ang dami pong nakahilira na schedule or mga invitation si Sir Ivan. Di ba kung napapansin niyo po na hindi ako napag-vlog kahapon? But it doesn't mean hindi po nagmo-monitor dito si Sir Ivan sa mga balita. Marami talagang iba balita mga kababayan at marami talagang idinibang si Sir Ivan. But before that, chika muna tayo kasi kahapon mga kababayan, aside pa doon sa schedule namin sa reunion po sa mga relatives, meron rin po nangyari na reunion ang aming batchmate 1998 mga kababayan. So bali nag-graduate kami doon sa high school 1998. So yung reunion na yon ay lahat po na nag-graduate doon sa eskwelahan na yon sa high school, magkita-kita lahat mga kababayan. So bali ika 25 years namin after kami nag-graduate doon sa school na yon. So dahil kami po 25 years na, kami ang host sa reunion kahapon mga kababayan. So dahil po kami yung host, meron pong nangyari na programa umaga pa lang po. So umaga pa lang, busy na yung mukha ni Sir Ivan. Pasensya niya po, merong nag-high na pimples. In love kasi si Sir Ivan. O baka kulang na sa tulog si Sir Ivan. Or siguro in love lang talaga eh. Anyways, nangyari kahapon mga kababayan, 8 o'clock pa lang po in the morning, meron po kaming program at saka meron po nangyari na charity event. So morning pa lang, meron kaming ginawa na nagtinda kami ng UK mga kababayan. Alam nyo ba yung UK? Okay. So bali yung mga used clothes po ni Sir Ivan, mga batchmates ko, ipinagbibili namin or itininda namin mga kababayan, ang tawag ito, pinagtinda namin mga kababayan sa murang halaga lang po. Kasi ang purpose nun, aside pa po sa aming existing na budget sa aming batchmates, yung kita doon sa UK, sa Okay, idagdag namin doon sa aming charity event. Na kung saan, after po namin natapos doon sa Okay, sa pagtitinda namin, kasi sandali lang mga kababayan, kasi nga mura na at saka maganda pa yung mga clothing namin ang gamit na Sir Ivan, gamit po ng mga batch namin na mga overseas rin po at saka iba kapitan pa nga mga kababayan.
Nahiya si Sir Ivan. Sir Ivan, vlogger lang tayo. At saka FW. Sila kapitan talaga eh. Anyways, maganda yung mga gamit namin. Ang purpose namin doon, idagdag namin doon sa sa budget po para sa aming charity events. So ang charity events namin, namigay kami, namili kami ng gamit at saka dinagdagan rin po namin ng merong kunting budget mga kabayan para ipamigay doon sa mga PDLs. Doon po sa mga preso mga kabayan dito sa Leyte. Hindi na po buong Leyte ha, dito na po sa aming lugar mga kabayan. So after namin doon sa presuhan sa mga PDLs, pag-uwi namin, libot-libot na kami dito sa Leyte. Kahit sino lang po ang pinibigyan namin ng mga gift, pang Christmas gift namin mga kabayan. So ang dami rin pong nabigyan ho namin. And after that is mga 2 o'clock na yata or 1:30, meron kaming misa sa simbahan. And after that, tapos ng misa, doon na kami sa Civic Center namin para po sa reunion event ng mga kabayan. Pero matagal kasing natapos. Si Sir Ivan, umuwi na nga ako mga 1:30 na sa dawn time mga kabayan, madaling araw. Nabalitaan ko rin po, aking mga batchmates, umuwi sila mga 5 o'clock in the morning. Well, alam niyo naman po, yung mga nasa probinsya kapag mahilig talaga mag-disco noon at saka yung mga feeling young pa noon, yung mga may edad na makabayan, siyempre na-miss na nila na mag-disco dito sa Leyte kasi marami pong nag-uwian na mga OFW. So na-miss nila yung disco sa probinsya makabayan. Pati rin po si Sir Ivan. Pero hindi kinaya ng King Power kasi meron pang gagawin si Sir Ivan in the morning. Kaya umuwi ako mga 1:30 na dawn time makabayan. So kaya nga hindi nakapag-vlog si Sir Ivan. So pasensya. Pagbalik ko doon sa makabayan sa Saudi Arabia, so asahan niyo po sunod-sunod na ating vlog. So dahil nandito pa si Sir Ivan sa Leyte, susulutin ko muna makabayan. Okay? So sulitin muna natin ating bakasyon. But anyways, marami po ang nangyari mga kabayan. Marami pong nagsumbong kasi Ivan. At saka alam nyo ba na merong balita po kasi si Bibi Sara ginamit ang kanyang pangalan ng mga marami sila ng grupo ng mga DDS rabid na mga vlogger para parang manghingi ng pera mga kabayan. Hindi lang natin papakalanan dito pero nabasa ko kasi doon sa mga comment po post doon sa Twitter na kung saan ginamit ang pangalan po ni Bibi Sara para manghikayat para po manghingi dito ng mga donations daw, manghingi dito ng mga pera para daw gagamitin nila in case matuloy na ang kanilang plan B mga kabayan. Tingnan nyo kung sino ito nagpaplano ng distab sa gobyerno natin. Tingnan nyo kung sino itong nagpaplano para po tatanggalin po sa pwesto si PBBM. Diba? Klarong-klaro mga kabayan. Sila po yung ibang grupo dito yung gumawa ng hakbang na yan. Plan B nila mga kabayan. Kasi nga, alam ho natin at noon pa, sinabi na yan ni Sir Ivan na meron silang plano talaga dito na tatanggalin po si BBM kasi gusto na nila na ipapaupo si Bibi Sara bilang presidente. Bakit Sir Ivan? Kasi nga hindi sila nakabenepisyo dito kay BBM dahil hindi nila napirahan si BBM, dahil hindi nila nauto si BBM. Kaya gusto nilang tatanggalin na si BBM sa pwesto mga kabayan. Nagmamadali sila. Pero hindi ako magiging critics po kay Bibi Sara, okay? At saka ibang balita rin po mga kabayan. Alam niyo ba? I think alam niyo na po yung vlog po ni Maharlika. Pero hindi ko ipapakita dito yung vlog ni Maharlika. Ibang tao mga kabayan. Pero hindi ko ipi-play po ang kanyang vlog. Doon lang sa kanyang title. I think alam niyo na po yung balita tungkol sa vlog ni Maharlika na meron dang video tungkol sa pagiging pulboronic ba? Term lang ginagamit. Parang lango daw sa pulboron si PBBM. Meron dang video mga kabayan. Diba? Yan po ang kanilang panghawakan daw ngayon ayon ho ni Maharlika. At sabi pa ng ibang mga vlogger, itong tao na to ang may hawak daw ng video ni PBBM. At nagmakaawa daw si FL Lisa Aranita Marcos at saka para daw hindi to ipabalabas yung video na to, binili daw ni FL mga kabayan. Mamaya pag-usapan natin yan. So pag-uusapan rin po natin. And I think nakita niyo na pong lahat na bumanat na yung kapatid po ni Arlen Stone na kung saan 'di ba pinasinungalingan niya yung lahat ng claim ni Arlen Stone at tinawag pa nga niya na sinungaling mga kabayan. Sabi ba, shame on you. Pero nagbabasa ako ng script. Ay tanga lang. Hindi ko sinabi na nagsinungaling po yung kapatid ni Arlen.
Kasi binanatan si Sir Ivan mga kabayan. Ang daming ang comment, mga hindi ko na mabilang siguro 50, 60. Ang daming comment sa amin lang na ginawa ko daw sinungaling yung kapatid ni Arlen Stone. I-review nyo nga yung vlog ko the other day. May sinabi ba ako na nagsinungaling yung kapatid ni Arlen Stone? Di ba mga kabayan? Kahit isa hindi ko sinabi yon, ang sabi ko, nagbasa lang po ng script. Sinabi ko pa, ginklaro ko na ayaw kong sasabihin na ito'y nagsinungaling at siya po'y hindi. Kasi silang dalawa lang po ang nakakalam sa totoo makabayan. Diba? Experience nila ho yun. Kahit isa, wala kong sinabi na nagsinungaling po yung kapatid ni Arlen Stone. Pero nagsalita na po si Arlen Stone makabayan. Di ba sabi ko sa inyo na nag-umpisa pa lang ito, nag-uumpisa pa lang makabayan, umiinit pa lang po. Kasi nga sabi po ng kapatid ni Arlen Stone na magiging by episodes daw ito ang kanyang banat doon kay Arlen Stone. At alam na alam ko, sinabi ko rin po kahit i-review nyo sa ating last vlog na hindi po makakatiis dito si Arlen Stone. Babanat at babanat talaga si Arlen makabayan. At saka nangyari na talaga. Kahapon mga kabayan, not kahapon nga pala, the other day pa nga pala, kasi kahapon hindi nakapag-vlog si Sir Ivan sayang nga Pero ngayon ipapakita ko, kasi dito sa portion, kasi ang haba po ng kanyang vlog mga kabayan, almost 2 hours yata yon. May nahanap ako na portion na kung saan doon niya ilalahad ang kanyang ebidensya kung bakit niya, or kung paano niya nakuha ang ebidensya dito kay Pastor Kibuloy, kaya tungkol doon sa nangyari po sa mga pastoral, at doon po sa mga alam niyo, mga bata-bata po na hindi natin alam anong ginawa po ni Pastor Kibuloy doon sa mga babae na yon, si Arlen Stone na lang po ating papakinggan makabayan. Kasi baka sabihin ng iba, kung sasabihin ko dito at wala akong ipapakita na ebidensya, baka sabihin na naman po ng mga haters natin, gawa ko na lang po at saka fake news ang sinabi. Well, ipapakita ko lang po yung sinabi, yung portion na yon, sinabi po ni Arlen Stone mga kababayan. Okay? Well, syempre, marami pang iba. Alam niyo lang po si Sir Ivan, palagi tumurudalan ba ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well, siyempre, kukumustahin ko muna kayo at saka shoutout natin ang ating mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumustahin rin natin mga kabayan ang mga pinalangga natin na mga Marcos Loyalist. At syempre, nandiyan rin po mga kababayan nating DDS all over the world. Hard to mga kababayan, lalong-lalo na maraming salamat sa unit team supporters. And of course, thank you so much sa ating mga returning viewers, mga solid supporters to Sir Ivan, mga suki to Sing Channel, thank you so much. At maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-i-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. Siyempre, i-welcome rin po natin ang ating new subscribers. Mga bagong pasok sa Sting Channel, welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay, so una sa ating ibabalita mga kababayan, well, good news muna tayo galing po kay PBBM. Kasi maraming naniniwala or marami pong napapakalat nga pala ng mga fake news. Sabi nila, si PBBM wala dang ginawa at wala pong nangyari sa Pilipinas mga kababayan. Lalong-lalo na yung ganyang lakad po sa state visit, lagoy-lagoy ni PBBM. Wala nang nangyari sa mga investment, zero na mga kababayan. Well, ipapakita ko sa inyo yung balita na kung saan ito kanina lang before po nag-vlog si Sir Ivan. Itong balita na to, doon post po sa Unit Team group. Sabi nito, resulta ng foreign trips ni PBBM. 4 trillion pesos worth of investments. This is from 2022 to 2023 mga kababayan. Lahat po ng mga lakad ni PBBM na mga state visit from the other countries, lahat na is 4 trillion pesos. Tingnan nyo, umabot po ng 4 trillion pesos. At para malaman natin kung saan po or ano ba ang nangyari dito sa 4 trillion pesos, ang 4 trillion pesos na halaga ng investments ay binubuo ng 148 projects. At dagdag pa dito, ano-ano ang mga investment na ito? 11 billion pesos sa Business Investment Promotion Agency registered from with operations. At saka meron pa dito sa 54 billion sa business pa rin, IP registered. 282 billion IP registration in progress operations. 544 billion signed
agreement with clear financial project value. And saka so on and so forth, 5.5 trillion, 5.5 trillion. This is about for the mga business and projects mga kababayan. So last, idagdag natin, nasa 20 na projects naman ang kasalukuyang minomonitor ng DTI. Ito ay mga naka-greenlight na at naka-register na rin sa IPAS, ang DTI, BOI at PIEZA. Dito kasi sila masasaktan mga kababayan. Kaya nga napapansin nyo po, sunod-sunod po ang kanilang mga paninira ngayon. Bakit sila laging nilalabas po ng mga paninira kay PBM? Kasi naramdaman na nila na meron pong magandang nangyari sa Pilipinas, meron pong magandang nangyari sa mga lakad ni BBM, gusto nilang tapalan or yung pagtakpan mga kababayan. Kaya yung plano po dito, ang plano po ni Maharlika, gusto niyang siraan dito si BBM, si Felisa, kasi nga para ma-divert po yung mga iniisip o yung pag-iisip po ng mga tao ngayon, yung attention ng mga tao. Gusto kasi na ma-divert yung attention at hindi na nila makita yung totoong nangyari sa gobyerno natin. Mga projects si BBM, yung sa inflation at saka yung yung tungkol po dito sa mga investment na nangyari, 'di ba? Gusto kasi nila natakpan niya mga kababayan. Pero nandito lang po si Sir Ivan para ibabalita natin 'yan. Idagdag natin pa mga kababayan, kanina po nabalita to, 300 billion pesos na pamumuhunan mula sa resulta ng foreign trips ni BBM gumagana na. And lastly, idagdag po natin mahigit 200,000 na trabaho na buksan sa mga biyahe ni Marcos ayon po ng DTI. So tatanungin natin, itong mga bitter, itong mga papanirang tao, wala bang ginagawa ang ating Pangulo? Sige nga, i-prove nyo na walang ginagawa yung si PBM, di ba? Nakahiya naman eh. At saka magbasa tayo ng comment mga kababayan. Sabi dito ni Ma'am Elizabeth Richardson, PBM has worked hard for his country. Ang daming paid trolls at mga modern makapili. May Diyos pa rin. Divine vengeance sa mga taong may masamang balak. Yes, totoo po yan. Kasi alam nyo, lagi lang sinasabi na kapag tayo po ay nagbabalita ng totoo, kapag tayo po ay nagbabalita po ng mga tungkol sa project ng mga gobyerno, kay BBM, sa mga kabinete po ni BBM, tatawagin ka kaagad na bayar na vlogger. Sir Ivan nga, mga ilang beses na ko or halos araw-araw, ilang beses ko mabasa dyan sa comment natin at pati nga dun sa mga comment o sa mga messages natin sa Facebook, tinatawag pa rin si Sir Ivan na bayaran. Kahit ilang beses ko na sinasabi dito na hindi po kayang bayaran ang prinsipyo ni Sir Ivan. Maraming nag-offer sa atin pero kaagad ko yung dinidecline mga kababayan. Unlike doon sa mga totoong mga bayaran na mga DDS po, na mga rabid, na mga influencers, sila ang totoong mga bayaran at meron po mga resibo niyan mga kababayan. Tungkol po dito sa balita po tungkol kay BP Sara, kasi nga nakasagap siya ng informations at dumating sa kanya, meron po nag-forward sa kanya ng mga vlogger mga kababayan na kung saan, di ba? Alam ho natin yung balita na meron silang plan B. Yung plan B nila para daw gumana, ayon po sa isang vlogger, ayaw ko lang pangalanan, pero talagang napanood ko mga kababayan, sabi nila, para daw gagana, kailangan daw ng tulong dito, suporta financially from the viewers, kailangan daw ng konting budget mga kababayan. Ibang vlogger naman po nagsabi doon po sa mga tungkol yata sa mga nagrarally. Naalala ba natin na meron po nagrally mga kababayan doon po sa panahon po na doon sa korte nga pala na sinamahan nila si FPRD para mag-file po ng counter affidavit na ito'y kontra Salaysay doon sa ginawang inihain po na kaso ni Franz Castro. Naalala ba natin yon? At saka napakita ko nga doon si Badong Aratiles mga kababayan. Siya nga pala, speaking of Badong Aratiles, meron pong nag-comment kasi Evan, pero mamaya na ho yun. Saka sasagutin natin yan mga kababayan. Dito muna tayo po sa balita na kung saan yung balita na yun nakaabot po kay BP Sara. Ang sabi dito sa balita, BP Sara nagbabala versus gumagamit ng kanyang pangalan sa pangungulikta ng pera. Nakakahiya naman. Ginagamit yung pala si BP Sara. Diba? Tingnan nyo ang kanilang kalakaran mga kababayan. Nakahiya, no? Sabi ito sa balita, nagbabala sa publiko si Vice President Sara Duterte ukol sa mga tao, grupo na nangungulikta ng pera gamit ang kanyang pangalan. Sabi ni BP Sara, babala sa publiko,
mag-ingat sa mga tao o grupong mangungulikta sa inyo ng pera gamit ang aking pangalan. Yan po ang sabi ni BP Sara nitong Martes lang po, December 26. Kasi nga nakaramdam na si BP Sara at nakaabot sa kanyang opisina na meron pong grupo na ginamit ang kanyang pangalan para daw suportahan ang kanilang adhikain na alam nyo na makabayan yung plan B. Yung plan B, hindi daw matutuloy kapag walang financial po na support makabayan. Kaya nga sila nangulikta dito, nakaawa naman, nangulikta pala kayo. Tapos lagi nyong ipinapahid sa amin na kami yung bayaran. Sabi pa ng iba makabayan na bayaran daw si Sir Ivan, 30,000 daw monthly ni Sir Ivan. Dahil ako daw pumapanig sa gobernador natin, naging pro-government vlogger Sir Ivan. Kapag pro-government vlogger kasi, lagi lang sinasabi na ikaw daw ay isang insamada vlogger, ikaw daw ay bayaran ng 30,000 na monthly from the government. Yun kasi ang kanilang banat kaagad makabayan. Di ba? Nakakatawa eh. Pero ang kanilang banat, doon kasi yan magwa-workfire sa kanila. Kasi sila po'y booking na dito, nangulikta pala sila ng pera. Nakakatawa naman. Okay, so titingnan natin dito kung sino dito yung mga fake news peddlers. Kasi nga, I think nakita nyo na po yung balita dito na itong nihitad mga kababayan na kung saan, di ba sabi niya na meron ng video yung lango daw sa pulburon si PBBM. Sabi pa nga dito sa kanyang captions na kung saan nataranta sila sa araw ng Pasko. Pulburon video coming out. Ang ibig sabihin, ito'y video daw ni PBBM na kung saan lango daw sa pulbor makabayan. May nagsabi po na ibang vlogger na yung video na yan ay hawak daw ni Vic Rodriguez. Totoo ba? Hawak ni Vic Rodriguez. Ngayon, natawa ako mga kabayan kasi nga finaloopan ho yan ni Bagong Lipunan. Well, expected naman talaga kasi lahat po ng mga ibinabalita po ni Hitad, ibabalita rin po yan ni Bagong Lipunan. Siya po ay isang copycat na tae mga kabayan, si Bagong Lipunan. Yan po ibinalita rin po ni General Macanas. Kilala ba natin si General Macanas, yung napaka-bitter ngayon na General Makabayan? Sabi nung una, sabi sa kanyang vlog, kasi sinakyan niya yung vlog po ni Maharlika, PBBM, if alam na babaliw na pulburon video ilalabas na Maharlika. Sinakyan niya yung vlog ni Maharlika. Sabi pa nga niya na may ebidensya daw si Maharlika. Well, nasaan yung ebidensya? Puro lang ayon sa aking puting ahas. Ito ang ating ebidensya, pinanghahawakan ngayon. Pero hanggang ngayon, wala pa rin kahit isang ebidensya na inilabas itong si Maharlika makabayan. Napapansin ba natin? Ngayon, after 2 days, kasi patok po ang kanilang vlog, kanilang content po sa pati po ni General Macanas, nag-follow up kagad. Sabi niya, lagot na, pulboronic video, hawak, nabili na. Nabili na daw ni Lisa Smags. Tingnan nyo kung paano nila nililito yung mga tao makabayan. Expected na ho natin yan. Kasi nga, nung nabasa ko yung vlog ni Maharlika, iniisip ko, ito, hindi to totoo. Pero kapag para magiging totoo ito, gusto na follow-upan to, na parang binili na daw ni Efelisa para hindi to ilalabas makabayan. At nangyari nga yung aking iniisip. Totoo yan, naisip ko yung makabayan. Kaya nga lang yung sinasabi, napaka-imposible talaga eh. Very impossible. Bakit? Kasi si PBBM, isa lang po ang kanyang kidney makabayan. But before ko magpatuloy po sa aking opinion, babasahin ko muna yung isa po sa nag-comment sa ating last vlog, si Ma'am Tamara Lopez. Sabi niya, "No, I don't believe that PBBM is included sa narco list. Bakit? Is our country a narco country? A person who donated an organ like PBBM, who donated a kidney to his father, cannot indulge in drugs. It will destroy his health and body. Even drinking liquor in big amount will be bad for him. As a doctor, if you're in doubt." Kasi I have doctors, nurses, and surgeons relatives. Well, totoo yan makabayan, isa lang po ang kidney ni BBM. So dahil isa lang po ang kidney ni BBM, pili po yung mga pagkain ni BBM. At bawal na bawal po yung bisyo mga kababayan. Diba? Niniwala ba tayo si BBM gumagamit ng pulburon? That is very impossible. Pero siguro sa kabataan ni BBM, yung hamtong pa lang si BBM, yung mga teens pa lang siya. Kasi nga yung mga teens mga kababayan,
yan, 'di ba? Ano pa lang, medyo curious yung mga age na yan. Siguro hindi natin alam baka tinikman ho yan ni BBM. Pero kalauna na iyan po ma-realize po ng isang tao na mali po ang kanyang ginagawa at wala pong magandang maidulot po sa katawan natin yung pulbor, mga kabayan. At yan po ang naisip ng presidente natin na si BBM. So nung panahon na po na dinonate na ang kanyang kidney doon sa kanyang papa, well, doon na umiiwas si BBM sa lahat ng mga bisyo kasi nga very sensitibo na po yung tao kapag isa lang po yung kidney, mga kabayan. 'Di ba? Kaya nga sinasabi ko very impossible ho yan. Pero na-realize ko rin po na kung saan ba nakabase itong si Hitad, mga kabayan. Naalala ko kasi na meron pong sinabi si FPRD sa panahon po ng banggapan niya, 'di ba? Meron siyang sinabi na meron dang isang presidential candidate na addict daw. Naalala ba natin yan? Sinasabi niya, pero wala siyang binanggit na pangalan, mga kabayan. Pero nung sinabi na po ni FPRD na merong presidential candidate na addict, di ba, lahat namang intensyon ng tao, lahat po ng atensyon ng tao, doon kaagad nakatuon kay Isko Moreno, mga kabayan. Di ba? Kasi kilala po natin si Isko. Medyo meron po siya mga mga experiences noon na hindi maganda, pero inamin na naman niya. Kaya doon kaagad lahat ang atensyon na nakatuon kay Isko Moreno. Pero kaya nga si Isko Moreno napa-drug test kaagad, mga kabayan. At saka sumunod na rin po si PBM, yung ibang presidential, pero si Lutang hindi po drug test yung, mga kabayan until now. Hindi pa rin po nagpa-drug test itong si Lutang. At saka I'm not sure kung si Calyode nagpa-drug test ba, nakalimutan ko lang eh. Pero si Isko, si PBM, yung doktor, nagpa-drug test sila, mga kabayan. Pero hanggang ngayon iniisip pa rin nila na gumagamit ng pulbor si BBM. Samantalang sa panahon po sa pangampanya, nagpa-drug test nga si BBM at saka negative, mga kabayan. Diba? Nakatawa talaga eh. Doon kasi nakabase itong si Maharlika. At sinakyan naman kaagad na mga very bitter na mga vlogger, kanya mga alipores, kasi gusto lang nila na manira po sa gobyerno natin, lalong-lalo na sa pamumuno po ni BBM at saka ito rin pong si FL Lisa Arinta Marcos. Kasi sila yung nagmamadali, mga kabayan. Diba? So, meron po kong babasahin dito na isang comment na kung saan, siya nga pala, starting today, meron akong babasahin po ng mga comment, mga kabayan. So, iningganyo ko po kayo, lahat ng mga viewers na mag-comment dyan sa baba. Binabasa ko yan lahat ni Sir Ivan. Okay? So, meron po nag-comment dito. Sabi niya, Sir Ivan, ask ko lang, baka may idea ka, bakit kaya si Ben Barubal kinakana na niya ang mahal na Pangulo? Tinawag niya ang mahal na Pangulo na former president. Kakalungkot, lahat na lang, di lang mapagbigyan, galit na. Well, first and foremost, sa pagkilala ko kasi kay Ben Barubal, ito totoo to. Si Ben Barubal isa pong DDS. So, kapag ikay pure na DDS, well, alam ho natin kung saan ka nakasimpatya, mga kabayan. So, di ba? At saka si Ben Barubal, talagang noon pa suportado lang talaga yung mga Duterte. At saka sumikat lang siya itong si Ben Barubal nung panahon na sa banggapan niya ni BBM. Kasi nga sinakyan nila si BBM kasi alam nila na sikat po si BBM at marami silang mahatak po ng mga viewers from the Marcos loyalist at saka from the Marcos supporters. So yun po ang ginawa nila. Pero ulitin ko lang po, si Ben Barubal isa po siyang DDS na supporter, pure DDS supporter. At saka pati rin po si Badong Arteles, isa rin po siyang DDS na supporter noon pa man. Matagal na po na vlogger si Badong. Siya nga pala. Meron akong naalala kasi binas po si Sir Ivan at talagang kinoy si Sir Ivan. Saka meron akong naalala po na comment, mga kabayan. Alam nyo, minura pa nga si Sir Ivan tungkol lang kay Badong Arteles, mga kabayan. Saka ito yung exact word na sinabi niya. Sabi niya, tangina ka, Ivan, bayaran ka 30,000 monthly daw. Mas magaling pa sa'yo si Badong Arteles. Naalala ko, bakit napasok si Badong Arteles samantala yung kinumentan niya na vlog, mga kabayan, yung vlog ko, yung video ko, wala naman doon si Badong Arteles. Bakit napasok doon si Badong Arteles? Hindi ko nga maisip, pero naalala ko bigla na meron nga pala akong vlog how many days ago na ba? Yung panahon nga yung sinamahan po ni Badong si FPRD, pero hindi pumunta doon si FPRD. Yung yung nag-file po ng yung kontrasalaysay po dito sa kaso ni or ikinaso po ni Franz Castro. 'Di ba? Merong ipinaparinig sa inyo na si Badong ay naghanap po ng bayad.
Di ba? Sinabi niya yon na naghanap silang bayad, saka ay nasa mali pala tayo na na grupo, walang bayad dito. Paano na, di ba? At saka napalapan ngayon, sinabi pa rin ni Badong na ay ito may bayad na. Kasi pinapa-host siya makabayan. Naghanap pa rin po ng bayad. Ngayon, kinuha si Sir Ivan kasi sabi na sarcastic lang daw yung pagkasami ni Badong makabayan. Pero sinakyan ko daw kaagad. At least hindi ako nagsasabi dito ng fake news. Walang fake news si Sir Ivan. Di ba? Pinakita ko yung resibo na ganun po ang kailang hinanap. Well, hindi ko na alam kung yan po ay totoo or hindi, kung joke ba yun or sarcastic. Well, nasa sa kanila na yon. Sinusubukan na Sir Ivan, bakit naman ako i-compare doon kay Badong Arteles? Samantalang wala naman akong sinabi na hindi magaling si Badong. Di ba mga kaabayan, kahit minsan, kahit kaisa, hindi ko sinabi na magaling ako kay Badong Arteles, magaling ako doon sa isang vlogger na yon o kaninong vlogger. Kahit minsan, walang sinabi si Sir Ivan na ganyan. Di ba? Alam nyo mga kaabayan, magaling po yung ibang mga vlogger. Totoo yan, magaling po. Sila si Badong, si Maharlika, yung ibang mga vlogger na matagal na. Kasi nga sila, matagal na po na vlogger. How many years na ba silang vlogger? Before pa naging presidente si Eperardi, vlogger na sila mga kaabayan. Sila si Badong nakita ko yan noon, vlogger pa siya sa isang sports. Yes, sa sports yan na si Badong Nakasunod na po kay Badong noon. Magaling talaga na vlogger itong si Badong. Sumakay na lang siya sa politics kasi nung tumakbo na po bilang presidente si Eperardi, doon na pumasok si Badong. At saka talagang magaling po si Badong. At kaya nga hindi ko sinasabi ito na magaling si Sir Ivan kay Badong. Inaamin ko magaling po si Badong. Pero kapag titistingan niyo si Sir Ivan, well, alam nyo, tingnan nyo po si Badong Arteles, kung mag-vlog yan, tingnan nyo ang kanyang higaan mga kaabayan. Maayos ba yung kanyang higaan? Sige nga, sabihin nyo sa akin, kailan pa naging maayos yung higaan ni Badong? Meron pong kasabihan yung mga nakatanda sa atin na daw yung forma na higaan mo, malinis ba or makalat, nagre-reflect ho yan sa karakter natin. Nagre-reflect ho yan sa ating attitude. Which means, kung makalat po yung higaan ni Badong Arteles, well, kayo nang maghusga. Diba? But I already give you the idea. Yan po ang sinasabi ng karamihan at alam ho yan ng lahat po ng matitinong tao, yung hindi po makalat na tao. Lagi lang sinasabi yan. At saka sinasabi rin yan ng aking mama na kaya nga talagang mahilig ko maglinis mga kabayan. Honestly, mahilig po ko maglinis kahit hindi ko lang sasabihin yung mga anak ko, yung asawa ko, automatic na ko maglinis. Lalong-lalo na yung aking higaan, pati rin po yung mga clothing ko mga kabayan, maganda yung pagka-display. Kasi hindi ko lang alam, basta attitude ko lang yan, karakter ko lang yan, na ayaw ko yung makalat na lugar. Ganon po si Sir Ivan. Pero, kasi sinubukan niya si Sir Ivan, obserbahan niya lang po si Badong. Kung ano yung nakikita sa kanyang background, yun po si Badong. Okay? So, kung napapansin niyo rin po, kasi sinubukan niya si Sir Ivan, di ba si Badong mga kaabayan, madaling uminit yung ulo kapag hindi siya nabibigyan nito ng pangkape. Napansin nyo ba? Di ba? Tapusin nyo ang kanyang vlog. So kapag nandun na siya sa portion na parang babasahin niya ang kanyang mga comments sa baba, mga messages, at saka sabi niya kaagad, pwede na kayo magbigay ng pangkape. Lagi niyang ini-intro yan, at kapag hindi siya nabibigyan to ng pangkape mga kaabayan, di ba, hindi madrawing ang kanyang mukha, sabi niya, abay kulilat pala tayo, walang pangkape, sayang naman. Lagi niya sinasabi yan, tapusin nyo. Meron akong ebidensya, tapusin nyo ang kanyang vlog, di ba, sasabihin niya yan. Mahilig talaga sa pangkape itong si Badong. Di ba? Mahilig po si Badong sa mga bayad-bayad mga kaabayan. Tas kami yung pagsabihan na bayaran daw kami. Diba? Anyway, hayaan na natin inumpisahan kasi si Ivan ng isang yung mga followers ni Badong Anyway, jump na tayo sa ibang usapin mga kaabayan na kung saan meron pong nagpaalam. Nalungkot nga si Sir Ivan Ano yan Sir Ivan? Babasahin ko lang po yung balita kanina before po nag-vlog si Sir Ivan. Sabi nito ng Sunstar Lifestyle, "Goodbye Islander Factory Outlet." Alam ba natin yung Islander mga kaabayan? Sikat ho yan na brand po ng sandal sa Cebu City kasi nasa Cebu yung mga kaabayan. So alam nyo, kapag mag-goodbye na, kapag mag-farewell na yung brand na yan, malungkot si Sir Ivan. Bakit?
Bakit? Kasi it brings back memories. Mahilig po sa sandal, mahilig po sa brand po na Islander si Sir Ivan. Totoo. At mahilig rin po ako sa Spartan. Kasi yung Islander po na, na sandal mga kababayan, kasi once maglaro ako ng basketball, yung Islander po ang gagamitin. At saka mahilig rin po ako sa Spartan kasi once maliligo ko sa dagat, Spartan po ang aking ginagamit mga kababayan. Hindi ko lang alam kung bakit. Basta Spartan eh. at saka Islander eh. Kasi meron pong kasabihan noon na kapag ikaw day nagsusuot po ng brand na Islander, may pera ka na makabayan. Totoo ba yan? May pera ba? At saka mukhang rich boy daw na yung tao na yon or rich girl yung tao na yon kapag magsusot po ng brand na Islander nung panahon na yon. Kasi nga sikat-sikat talaga yung brand po na Islander makabayan. So babasahin ko lang po yung balita. Cebuano footwear brand Islander Factory Outlet has officially declared its farewell on January 1, 2024. According to its Facebook page, no orders or footwear production has taken place since March 2020. Matagal na pala makabayan. Wala na silang order since March 2020. So, dagdagan po natin, the last opportunity to purchase pairs of Islander items will be available until December 31 of this year at their outlet in Tungkop, Minglanilla, Cebu. To all who work with us, patronize us, shares with us, enjoyed with us, laughed and cried with us, persevered and believe in us, our friends, colleagues, families, thank you. Thank you so much. Yan po ang sabi ng Islander Factory Outlet sa Facebook page mga kabayan. So di ba nakakalungkot talaga kapag mayroon pong brand na mababalitaan natin na mag-farewell na mga kabayan, mag-goodbye na. Di ba nakakalungkot talaga? Lalong-lalo na sinusuot natin po yung brand na yan sa kabataan natin. Pero dahil po kumalat yung balita niyan, nagpalabas po ng official statement yung Islander po na brand. Andito sa statement, we are aware of the post that has been going around and we'd like to confirm that Islander Philippines will not close and will continue to produce high quality slippers for the Filipinos. The recent post circulating is related to a specific outlet only and does not impact the overall Islander brand. You can still order your favorite styles through our online stores in Shopee and Lazada. You can also find them at Footstep branches and department stores near you. Thank you for being with us on this journey. Exciting things lie ahead. So only po yung magsasara, yun po brand factory outlet na po doon sa Minglanilla makabayan. So hindi po yung buong kumpanya. At mabibili pa rin po doon sa Shopee at Lazada at sa Footsteps po na mga branches. So that is good news. Kasi nga malulungkot lang si Sir Ivan kapag mawala po yung Islander eh. Paborito ko rin po na brand yung makabayan. And I think karamihan po sa atin, saka marami talaga sa atin na mahilig po ng Islander na chinilas. Doon nga sa Manila makabayan, nung naglibot-libot po ako, meron pa rin po akong nakikita na nagsuot po ng Islander. Lalo na sa mga markets. Di ba? Once nakita ko yung Islander, naalala ko yung aking kabataan makabayan. So anyway, that is good news. So before tayo pumunta doon sa ibang balita, isyatamar natin si Wilchi Ichiban, Yolanda Ohashi, Nasser Abdul Ghani, Rodolfo Rabor, Haitzo Fibrari, Mones Borromeo, Wildy Sagayo, OPM Labsong Sanchez, Barkadahan Forever FM, Elizabeth C, Hermino Altarijos, nandiyan po si Ma'am Ryan, World Begins from Virginia, USA, shoutout daw kay Ma'am Carclia, si Beer, Redler, Trexie, Lily, Carmen, Jody, Don Kings, Red One, Little One, J. Cabal, Lentic Power Force Team, Tita S, Aiko, Pax, JCC, Elzar, Caitlin, Winsel Paises, Lady Net, Sir Castillo, Sir Golfy, Tatay Amik, and Tatay Jackfors of Jackford's family. Hi to Belinda David, Boss Estela, Ligaya Salvador, Nomura, Baby Ruth, Rachel Agan, Pampong, Margarita Iglesias, and hi to Lakay. Okay mga kaabayan, ipapakita ko sa inyo yung statement na inilabas po. Ito po yung rebat doon sa kanyang kapatid
ni Arlene Stone na kung saan dito niya ilalahad kung paano niya nakuha yung mga ebidensya, mga kababayan. At ang ating pong iniisip, di ba, during po sa doon sa vlog na inilabas po ng kanyang kapatid, yung kapatid po ni Arlene, di ba, marami kaagad yung iniisip, mga kababayan, kung totoo ba yung claim doon ng kapatid ni Arlene. So yung mga iniisip natin na mga questions dito sasagutin po ni Arlene Stone. So for more details, let's watch this. So what she was saying is, I've been raping men. Huh? That's what she was saying. Because if what I'm doing here, wiping my shit, I'm sorry for my French. You know, I'm sorry for my French. But what she was saying, I was wiping my shit to Kibuloy, and that's what I'm doing to Kibuloy. Now the question is, who is wanted right now? Who is under investigation? Now if Kibuloy really innocent, why you workers don't urge him to face the trial? Face the case here in the US. Come to the Senate and the Congress of the Philippines because he is under investigation. Why is he hiding? If he is innocent, like you said, if what I'm doing is wiping my shit to Kibuloy, then I should be the one that's under investigation and I should be the one that's wanted right now. We should be in opposite, seat. I should be in his shoes right now and not him. Does that make sense, you guys? Now, unfortunately, my sister, my beloved sister, in this world, in the real world, your logic has to be backed up by evidence. Now, what I'm claiming here, what I'm doing here, I have evidence. And I presented logic to you guys, and that's why you understand me. I don't bring here just to populate the emotion and just bring up the emotion of people without presenting any logic or any evidence. Now, if you want more evidence, it's all public. The public case here in the US, yung mga even the cases in the Philippines, it's public document. Search for that. Sister, I'm not wanted. I'm not wanted by any government. I don't have case. And you guys also claim that I've been paid. Who's paying me to do this? You think they can afford to pay me? I am glad that God blessed me with brain, that I'm able to make a good living without using anybody, without using any resources from anybody. So now let's read some comments here kasi we have so many comments. Arthur Perez, bakit may lumilitaw na isang babae na si sister niyo dati pero hindi ako naniniwala? Bakit ngayon siya lumitaw? Dapat noon pa noon pa maaring nagplano o tinuruan ng mabuti para katirahin kayo sa katotohanan. Yeah, that's not new. That's expected. I really expected that to happen because I know how they play. I know how Kingdom plays. I've been there. I've been trained by their boss. We were trained by the same person. So I know how they play, but I'm not going to stoop down. I'm not going to play their game because that's not how the real world works. You don't intimidate people just to win the race. You don't bully anybody just to look good or just to feel good. That's not how it works in the real world. And you don't shame anybody. More so your sister, your family member. In a real world, that's unacceptable. But in the kingdom, that's being practiced. Okay? Veneracion Barrera, very true. We believe you, Arlene. Your sister is being brainwashed. Yes, it is sad. But what can we do except to pray that someday she will wake up from her
deep, deep sleep. Alin Harada, parang may binabasa siyang script. Yes, she had script, but I believe that she wrote that because what she was saying, actually, there are truth in it. There are some that's being, tawag nito, yung overly ba, yung tawag nito, parang extreme ba. But some of them are true, actually. Lalo na yung stories niya about my stepdad, that my mom left us with our stepdad. That is true. And when we were growing up, there were a lot of drug addicts in our area. And she was also saying that me and her were so close to each other. That was true. So I think, yes, she had script, but she was writing those script. Unlike the post that she posted in Facebook, that was English. That wasn't her who wrote that. Actually, the person who wrote that already left from the kingdom. She was one of Kibuloy's writer, and she already left. But then they still populating that. They copy and paste. It's funny because a lot of her co-workers, they are doing the copy and paste to all my posts. So just to discredit me, and I find that very funny. Okay, Mabel Almasan, tinakot yan ni Kibuloy. It could be. Sana noon pa yan lumabas kung totoo sinasabi niya. Venerasyon Barrera, hindi makakaayaw yan pag inutusan ng amo. Tama. Yes, sana magunaw na yan si Kibuloy. From Mabel Almasan. Mario Castellino, laban lang. Mabel Almasan, sinong ama ang tinutukoy niya? Si Kibuloy. It could be, in the kingdom, they use words that could be interpreted in multiple interpretation. Kasi yan ang that's the practice there, so that to create confusion, there's no clarification, there's no clarity in the language that being used in the kingdom. That's the practice of Kibuloy. So Mario Castelo, hope magtagumpay kayo laban kay Mang Kanor. Yes, thank you, Mario. We're getting there. They are bothered. Alam nyo, there are so many of them now that's try to come out just to discredit me. The pastorals, the workers, they are trying to create vlog too, just to discredit me. And I find that very, very interesting. And let's see what they can come up. 7A, samurai, wag kikibo, Diyos ang hihipo. Doktrina ni Kibuloy. You're funny. Eduardo Lubao, doon sa youth camp na yan sa Davao, pinipili ni Kibuloy ang mga babae na magaganda na magiging pastoral ni Kibuloy. That is true. 7 samurai, basta mabango, kakainin ko. Prinsipyo ni Kibuloy. No, you have to be pretty in order for Kibuloy to eat you up. Sabi nga ng sister ko, I'm not qualified because I'm not pretty enough. And that's okay. And I'm glad I'm not qualified. I don't want to be in that shoes, I feel bad for those women, for those girls who went through that. It's not easy. That type of trauma, that's really hard to overcome, even after a few years of being in that situation. And my heart aching for them, but my sister doesn't understand that. Because when you are brainwashed, when you are deceived, you really don't know you are deceived. Otherwise, you won't dare. And you won't, stay being deceived. You would wake up. Ram Soko, baka takot lang ang sister mo, ma'am. Baka meron nagbabanta sa kanyang pamilya. No, my sister is still with Kibuloy. My sister is still a full-time worker. She's been there for more than 30 years. She claimed that she's been there for 32 years, and that is true. When me and her joined at the kingdom together, she stayed there until now. So I don't think she have threat or anything like that, because she is one of the coordinator there. She could be one of those coordinator who abuse the workers and members, because that's not uncommon there.
When you become there, when you have big responsibility, you just follow what Kibuloy is doing to the workers, abusing them. You know, I'm just hoping that my sister's good heart, as far as I know her when we were younger, when we were together, is still be the same until now. But I really don't know. Time will tell when, you know, when the truth will be out there. Okay. So 7 samurai cult member are easily coerced. That is true. Yes, it easily coerced because they have no choice. I mean, they claim that they have freedom of choice, but actually they don't. Because when you try to stand for yourself, you will get in trouble. You will be punished. But unfortunately for them, punishment is happiness, according to them. Makikita, you will find out more videos that will come out that says that when they are being punished, it makes them happy because they feel love. See, that's what abuse is all about. When you are abused, you think that's normal to be abused, and you take that as a way of life. Wherever you go, if you are not being abused, you won't be happy unless you are abused. And to them, those people who are abused in the kingdom, they believe that they are happy being abused by Kibuloy. They will come out. I will play more videos of the pastorals who were saying that. I'm not making the shit up. Okay, Ram Suko, sana patunayan ni Pastor Manyake sa korte na wala siyang kasalanan. Yes, hopefully she will face the case, the court here in the US or in the Philippines, and prove himself that he's innocent, like he claimed, like his workers claim that he is innocent. And I'm making this shit up. I'm lying. And everyone who come forward are all liars. Okay? So I hope that Kibuloy will prove himself that we are all liars. But right now, he's still hiding. He won't even come. He won't show up to any hearings, even the local one. He always sends somebody to represent him. That's what he is. He is a coward. He is nothing but a coward. A coward, manipulative bastard. That's what he is. Connie, alam ng napakaraming tao na human trafficking at labag sa mga batas ng lupa ang fundraising activities ni Kibuloy. Yes, tama. But they don't accept that. They said it's normal. You know, human trafficking is normal to the kingdom because that's their practice. Jocelyn Mondihar, very obvious na nagbabasa si Tring Tring ng script. Yes, may binabasa siya. Mabel Almasan, gagamitin ang sister mo, Miss Arlene, laban sa'yo. Yes, and that's okay. I expected that. I'm okay with that. Eduardo Lubao, hindi tugma ang mga sinasabi ng sister mo sa bibig din niya nang galing na nagtitinda siya para kay Kibuloy. Yes, exactly. She just confirming what I said, that I've been trafficked just like her. She's been trafficked, but it's okay with her. Unfortunately, it wasn't okay for me. Renato De Joan, paiba-iba ang statement ni ate. Kaya nga, di ba? She is contradicting her own statement. Normando Reyes, Miss Arlene, is your sister one of the spiritual wives of Pat? You know, my sister was never been in an inner circle. She is a coordinator right now. She is assigned in the North Luzon in the Philippines, but she was never been a pastoral, so she doesn't really know what's going on behind closed door. So I don't blame her for thinking the way she is thinking right now. I don't blame her. Lolita Livermore, mas mabuti na nagsasalita ang kapatid mo ng ganyan. Okay lang kasi baka pahamak siya sa pagsasalita siya ng against sa kingdom nila. Tama, yes. And I know that she is being used as a pawn, you know, just like playing chess. It's okay. I understand. I totally understand her situation. Simply Pat, ang mahirap kasi sa'yo, Arlene, lahat na ginagawa mo na masama, pinapahid mo kay pastor o pinapahid ko daw ang mga masama. Ano yung masama na ginagawa ko, sister? Simply Pat, please specify. Nang rape ako ng lalaki?
Naging wanted ako ng FBI. Naging wanted ako dyan sa Pilipinas. May mga kaso ako nakapending. Sige nga, anong ginawa ko na pinahid ko kay Kibuloy? Specify. And thank you for listening. I hope you open your, I hope God will open your mind and your eyes. Eduardo Lubao, tinatakot pa nga ako ng members ni Manyake. Sabi ng member ni Kibuloy, titignan ko na raw ng mabuti ang mukha ng pinakamamahal kong asawa at mga mahal ko sa buhay at masama raw ang mangyayari. That's how they do, you know, that's their intimidation. That's their number one practice there in the kingdom. In the kingdom of hell. Gals TV Vlog, bayaran ka pala. Sabi bayaran daw ako. Sino nagbabayad sa akin? Sige nga. Don't claim anything unless you can prove it. Otherwise, that rumors or that is intimidation, that is bullying. You know, because what I'm saying here, I can prove it to you guys. I have all the evidence that I need. And a lot of my videos, I show some evidence there. So you can go through it. Hindi ako nagsasalita dito na walang backup na evidence and without logic here. That's not how the world works. Okay, Connie, simply Pat, bakit hinahayaan ni Kibuloy na gawing negosyo ang panlilimos ng kanyang members dahil malaki ang kita? Mahal ni Kibuloy ang pera. Exactly. Thank you, Connie. Kaya nga, sabi nga ng sister ko, tagalinis ako doon. And I'm glad. Yes, it's true. Naging tagalinis ako doon. Tagalinis nga ako sa kwarto ni Kibuloy. Kaya ko nga nakita yung mga tissues on the floor when Ing Salinas sleep over there. Bakit ko alam yan? Kasi naglilinis ako ng kwarto ni Kibuloy. If I didn't have a chance to clean his room, I wouldn't know that there were tissues on the floor. And I wouldn't know that, you know, when I found out what happened to the pastorals, what happened to these young girls, I would not get that, you know, connected like a dot. I am a data analyst, so I know to connect dots. Trabaho ko yan. So, yes. Kaya ko nga alam na yung mga tissue, it's because of that situation. Naging tagalinis ako. God's TV Vlog, sana meron ka pang takot sa Diyos, ma'am. Sana totoo lahat ng sinasabi mo. I have fear in God and I have love of God, and that's why I'm doing what I'm doing here, girls. And thank you for being here. Honestly, hindi ko alam kung ano yung pastorals, mga kababayan. Sa totoo lang, hindi ko talaga alam kung ano yung ibig sabihin ng pastorals or sino ba yung mga pastorals. Sa mga church group na nandito, please explain to me kung ano ang ibig sabihin ng pastorals. Nasa isip ko kasi, mga kababayan, baka sila yung asawa ng isang pastor. Sorry. Please comment down below, okay? So, isa na rin po natin si Maria Xia, nandiyan rin po si Maricel Nabura, Lydia Tirado, Evelyn Garcia, Biyahe ni AJ TV, Qualar, Merjane Tan, Tony Velia. Nandito rin po si Jemuel Antonio. Hi to MDSFIG or Marcos Duterte supporters Forever International Group, and hi to Rodolfo Rabor and Jim and Jeriel. Okay, mga kaabayan, yan po ating mga nakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, salamat po sa palagi mong paggabay sa akin at sa mga taong mahal ko. Salamat po sa pagiging nariyan ka sa akin sa mga oras ng pagod, saya at pagkabigo. Kahit humarap po ako sa mga hamon, ikaw po ay nasa aking tabi. Salamat po dahil hindi mo ako iniwan. Panginoon, nais ko po ring humingi ng tawad sa iyo kahit hindi po ako madalas magsimba. Naalala pa rin po kita. Amen. So maraming salamat, mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara! BBM Sara! Pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara! BBM Sara! Para sa kinabukasan naming mga bata. BBM
pinagsama-sama. BBM Sara, BBM Sara, ang presidente at ang busy na mahal ang